Hey, good morning sa lahat. Magandang buhay sa ating lahat mga kapartners ko dito sa business natin sa Revive Token. Okay, for today's video guys ay gagawa lang po tayo ng tutorial para dito sa token packet kung paano mag-install, okay, para mapalitan po natin yung ating Trust Wallet. Halimbawa kung nagluloko yung ating Trust Wallet, okay. So marami kasi yung mga members ko na hindi nag-work yung kanilang Trust Wallet. Siguro mga 5 po yun o 6 na hindi siya talaga nagpa-function ng maayos. So ngayon ay para tayo ay makahanap ng magandang wallet, ay nakita ko itong token packet at matagal na rin po itong aking token packet na install, pero hindi ko lang siya ginagamit noon. Okay, so paano siya mag-install? So nakikita nyo po dito guys sa aking screen, na-install ko na dati itong token packet ko, pero para makita nyo ng maayos kung paano siya install, i-delete ko muna ito. Okay, mayroon siyang dito naka-install dito ng full polygon. Okay, sa full polygon, ito po yung dati natin ginagamit sa ating Revive. Okay, so mayroon siyang laman na 0.0992 na full polygon. I-delete ko lang ito guys. Okay, ang pinaka-importante dito kahit na ma-delete nyo po guys, basta yung sinasabi ko sa inyo noon na kailangan ma-save yung 12 secret recovery phrase. Okay, yun po yung pinaka-importante para maibalik nyo po itong mga wallet nyo. Kahit na masira man yung cellphone nyo, kahit na makalimutan nyo man yung password nyo, ang importante po, yun po yung 12 secret recovery phrase. Okay, so yan. So ngayon, i-delete ko ito guys. Okay, i-delete ko muna. Ito pong aking token packet. Yan, uninstall. Okay. Yan, so wala na guys. Okay, tingnan natin, wala na yung aking token packet dito. Ngayon, ang first step na gagawin po natin is punta lang po tayo dito sa Play Store ng ating cellphone, then search. Tapos dito sa taas, i-type lang po natin token packet. So yan, so nakita nyo guys, lumabas na dito sa baba. I-click lang po natin yan, token packet. So ito guys, nakikita nyo dito sa baba ng Bitget, token packet, install. Okay, so i-click lang po natin itong install. Install lang po natin. Okay. So ito pong token packet guys is parang Trust Wallet din to. Parang same lang sa Trust Wallet. Ang difference lang kasi dito, ito pong token packet is separate lang yung kanilang yung kanyang network wallet. Iba-iba lang. Okay, naka-separate po siya. Halimbawa, ang gagamitin mo ay BIP20, naka-separate po siya. Halimbawa, full polygon yung gagamitin mo, full polygon lang yung lumalabas doon sa iyong dashboard sa wallet. So nagkakaiba-iba yung mga yung kanilang network. Sa Trust Wallet kasi magsama-sama doon. So ayan, nalabas na yung open, click lang po natin yung open. Okay. So sa mga baguhan guys, okay, so alo lang po natin. So dito sa parte na to guys, ay dito po kayo mamimili. Halimbawa kung gusto niyo pong mag-create ng new token packet, dito po kayo sa new account. Pero kung meron po kayong 12 secret recovery, okay, yung secret recovery na pinasave ko sa inyo, halimbawa gusto nyo pong ilipat yung Revive nyo dito, kailangan nyo lang po yung 12 secret recovery. So ito po yung i-click nyo ay I have an account. Okay, dito po sa una. Okay, i-click nyo lang po yan. Okay, so dito mamili lang po kayo kung ano po yung network na ginagamit nyo. So dito guys ay ang ginagamit natin sa Revive token is Polygon. So i-click lang po natin itong Polygon. Okay, any business na pwede nyo pong i-connect po dito. Halimbawa
mayroon po kayong ibang business na ang ginagamit nyo ay BIP20, dito naman po kayo sa BNB Chain. Okay? Pag halimbawa naman na TRC20 yung ginagamit nyo, TRX ay dito naman po kayo sa Tron. Yan po ang pagkakaiba-iba dito sa mga network. So separate po siya, hindi po katulad sa Trust Wallet na kapag nag-install ka na, nandun na lahat. Sama-sama na po ito pong BNB, nandyan na rin po yung Tron, TRC20 at nandyan na rin po yung full Polygon. So magsama-sama doon sa Trust Wallet. Dito naman sa token packet ay separate po siya. Kailangan i-add mo siya yung bawat network. Okay? So dahil Revive token yung ginagamit natin at full Polygon yung network natin ay ang i-click natin dito is full Polygon. Polygon po. Yan. Then dito sa taas, kung ipapasok nyo yung dati yung business sa Revive token, dito po kayo sa recovery price sa taas. I-click nyo lang po itong recovery price. So dito guys, ilalagay nyo na po yung 12 na secret recovery price nyo po dito. Okay? Yan. Yan. Okay guys. Pagka na-type nyo na yung 12 seed price recovery price nyo dito, ay pwede nyo pong palitan ito pong yung name ng account nyo po dito, yung wallet nyo. So, lagay lang po natin, halimbawa, Revive token. Ganon po siya, ano? Same din sa Trust Wallet, pwede nyo din pong palitan yung name ng inyong wallet po dito doon, ano? Kung ano po yung naka-connect na business nyo, yun po yung ilalagay nyo, no? Yan. Then, maglalagay po tayo ng password. Okay? Ayan. Okay. So, pag nailagay na natin yung ating password po dito at saka yung pangalan ng ating business na gagamitin dito sa ating token packet, pwede rin po kayong maglagay dito sa hint. Ang ibig sabihin po ito, pero optional lang po naman yan. Lagyan nyo man o hindi, pwede rin na hindi lagyan, ano. Pero ito po kasi, ito po yung sign kung paano nyo malalaman yung password nyo, no. So optional lang naman po yan. Then i-click nyo po itong circle dito sa read and agree with service agreement, and then i-click nyo lang po itong import wallet. Yan. So yan guys. Okay. So i-click nyo lang po dito guys, understood. Then ayan. So nakagawa na po tayo guys ng ating wallet po dito. So nakita nyo guys ay bumalik yung aking ngayon, yung aking wallet dito, yung kanina na ipinakita ko doon sa unang dashboard, ano. Ayan, so 0.0992 na full Polygon. So naibalik ko siya. Basta alam nyo po yung 12 secret recovery price nyo po. Okay? So ngayon, kung magdagdag po kayo ng inyong wallet po dito, kasi dito guys ay sinasabi ko sa inyo na separate po siya, kaya hindi kayo malilito, ano. So nandito yung full Polygon at saka yung USDT Polygon. Walang nakahalo po dito na BIP20 o BNB Smart Chain. Okay? Ganun din po sa TRX. TRX at TRC20. Ayan. Okay, Tron. So hindi siya nakahalo, separate po siya. Kung mag-add po kayo, halimbawa gumagamit po kayo ng BIP20, ang gagawin nyo po dito, i-click nyo lang po itong 3 lines dito sa taas. Okay? Dito sa left side, yung 3 lines. Then dito, i-click nyo lang po guys dito sa baba ng icon ng Polygon, yung positive na medyo shadow siya. I-click nyo lang po yan, magpa-plus po yan. And then, mag-add po kayo ng wallet nyo. Halimbawa, BIP20. Okay? Kung ginagamit nyo po itong BIP20 sa iba nyong basket, so i-click nyo lang po itong BNB Chain. Yan. Then, import wallet. Okay? Kung yung pong nasa Trust Wallet nyo, mayroon din po yung secret recovery. I-click nyo lang po itong import wallet, then ilalagay nyo din po yung inyong secret recovery. Kung wala po, ay pwede po kayong mag-create ng bago. Okay, click nyo lang po itong create wallet. Pagka ginagamit nyo na po yung BIP20 nyo, ito pong import wallet, kuhanin nyo lang po yung 12 seed press nyo.
Okay, so ilalagay mo lang po dito. So halimbawa, i-click natin yan, then i-click natin yung recovery press dito sa taas. So gagamitin din natin yung ating 12 sheet press po dito. Ayan guys, so kung nailagay nyo na po yung secret recovery press nyo po dyan, okay, then papalitan nyo din po itong name dito. Kung ano po yung business nyo, halimbawa sabihin natin na CBA, CBT token. Yan. Ano? Kung lalabas na yung ating CBT token, kung ito po yung gagamitin natin dito sa BIP20, kasi BIP20 yung gagamitin natin doon sa CBT. Ayan. So, lagyan din po natin ng password. So, ang password guys, pwedeng same lang doon sa ginawa nyo sa una. Pwede rin pong iba. Pero, para hindi po kayo malito, same na lang po yung lalagay nyo, no? Ayan. Pag nailagay nyo na po, nakagawa na po kayo ng password nyo. So, katulad ng sinabi ko kanina, dito po sa hint ay optional lang naman po yan. Lagyan nyo o man o hindi, ay okay lang po siya. So, dito, i-click nyo lang po yung circle. Check nyo lang po siya. Then, import wallet. Ayan. So, nandyan na guys. Nakabuo na po kayo ng inyong wallet sa BNB BIP20. Okay? So, ngayon, kung mag-a-add naman po kayo ng yung TRC20, halimbawa gumagamit po kayo ng ng Tron TRC20, okay, TRX, so i-click nyo ulit yung 3 lines, okay. Then dito guys, makikita nyo dito sa BIP20 yung icon nya at yung icon ng polygon, yung parang 8. I-click nyo lang po yan kung gusto nyo pong ilagay doon sa revive token nyo. Pagka ginamit nyo din po yung yung BIP20 nyo, i-click nyo lang po yung icon nya. Then, kung maglalagay din po kayo ng TRC20, i-click nyo ring itong plus, okay, mag-additional po kayo ng wallet, i-click nyo yung positive. Then, dito, pipiliin nyo po dito kung gumagamit po kayo ng, halimbawa, lahat ng mga wallet po ito, kung ano po yung ginagamit nyo sa ibang basket nyo, pwede nyo po siyang i-add po dito lahat. Separate po siya lahat, okay, magkakaiba-iba yung mga network nila. Okay, so pag halimbawa gumagamit po kayo ng TRC20 Tron, okay, i-click nyo po itong Tron. Okay, and then import wallet. Pagka yun po, kukuhanin nyo lang po yung wallet o kaya mag-create po kayo ng bago. So import wallet. So recovery press ulit. Then lalagay nyo ulit yung inyong secret recovery press. Ayan guys, kung nailagay nyo na po yung secret recovery press nyo po dyan, then papangalanan nyo din po yung wallet nyo po dito. Papalitan nyo lang po siya. Ayan. So, halimbawa, ang pangalan ng inyong basket na isa ay X. Ayan. Okay. So, pag nalagyan nyo na po yung name ng inyong wallet, so lalagyan din po yung password. So, katulad ng sinabi ko kanina, yung password, para hindi po kayo malito, pwede rin pong same lang po doon sa ginawa nyo. Okay, so nailagay na natin yung ating pangalan ng ating basket. Then, naglagay na rin po tayo ng password. So, i-click lang po natin itong circle, then import wallet. Ayan, okay. So, andyan na guys yung ating TRX TRC20. Okay. So, ayan. So, pagka tignan nyo po, pagka ilipat nyo po doon sa Polygon o kaya BNB, smart chain nyo, pwede nyo pong i-click itong 3 lines. Okay. Dito nyo po ilipat-lipat sa mga wallet nyo kasi separated po siya, Pagka ginagamit nyo ay BNB, i-click nyo lang po itong icon ng BNB. Yan. So, nandyan na po yung BNB nyo. So, balik lang po kayo diyan. Then, pagka Polygon naman po yung gagamitin nyo, i-click nyo lang po itong icon ng Polygon po dito na common letter 8. Letter 8. Okay, so nandyan na po yung revive. Then, i-click nyo lang po yan. Okay, so yan, lalabas na po yung wallet nyo sa Polygon. Ngayon, pagka pumunta na po kayo doon sa inyong basket, halimbawa sa revive, i-copy nyo lang po yung link ng revive token. Okay, halimbawa dito hanap tayo ng link dito.
Ayan, okay guys. Dumating kasi yung amo ko kaya nagsilinsyo muna ako. Okay, so ayun. Nandito na tayo guys sa ating link ng Revive token. So i-copy lang po natin ito, ano? Yan, tapos balik po tayo sa ating token packet. So dito sa ating dashboard sa token packet, i-click lang po natin itong discover. Yan, then yung link, i-paste lang po natin dito sa taas. Yan. Yan, then click natin yon, continue, do not show again, continue lang po natin. Ayan na, so lalabas na yung inyong Revive token. So dito na po kayo i-connect lang po natin yung token packet natin. Ayan, so yan guys, napaka smooth po itong gamitin dito sa ating token packet. Ayan, okay. So, ganun lang mag-connect guys. Okay, dito sa ating token packet, sa ating Revive token na ginagawang basket ngayon. Okay, so sa mga gustong ilipat yung kanilang basket na Revive token dito sa ating token packet, ito po yung video guide tutorial para sa mga beginners na hindi pa nakapaglipat. Pero kung ayos lang naman po yung wallet na ginagamit, halimbawa sa akin naman okay naman po siya, kaso lang doon sa Trust Wallet kasi natin, ano, sa Trust Wallet natin meron po kasi siyang ayun na lumalabas na ano na hindi natin maintindihan kung ano po kung ano po yung warning, you could lose all your token, ano, I understand and can lose my token. Ayan, yung mga lumalabas na I understand my lost token cannot be recovery by trust. Ayan. So, medyo may pag-alanganin kasi yung lumalabas na yon. Kaya, kung gusto nyo pong ilipat, pero okay lang naman po kasi nga po, wala namang problema sa ating website sa Revive, ano. Yung may difference lang kasi yung ating Trust Wallet kung bakit may lumalabas na ganun. Okay. Sa Revive token natin, pang long term po yan guys. Wala po kayong kakaba-kaba diyan, ano. Okay. So, yan. Balik po tayo sa ating, kung gusto niyo pong mag-out po dito guys, ano, i-click niyo lang po itong ito pong minus sa taas, yung katabi ng times. Click niyo lang po yan para balik po kayo dito sa inyong wallet sa token packet. Then i-click niyo po itong asset dito sa left. Yan, ganyan po ang pagbabalik. Pag pumasok naman po kayo ulit doon sa inyong Revive, i-click niyo ulit itong discover. Then i-click niyo lang po doon sa taas yung enter. Okay, naka-history na po siya. So nandito na po sa baba yung Revive token nyo, i-click nyo na lang po yan. Yan, para makapasok po kayo kaagad. Okay, so meron din pong isang paraan. Okay, pagka kasi naka-history na siya, okay, pag na-paste nyo na po yung link dyan, nandyan na po sa history. Okay, so halimbawa, i-back po natin, punta tayo sa ating wallet, then back po tayo dito sa discover, then makikita nyo po itong square na mayroong number 1 dito sa right side sa taas, i-click nyo lang po yan. So ganun din po yung ginagawa natin sa Trust Wallet. So nandyan po yung dashboard natin, i-click lang po natin yan. Ganun lang po, ano? So para hindi kayo malito. Ayan. Okay, so pwede na po kayong mag-claim po dito sa inyong Revive token o kaya mag-purchase ulit. Okay, so yan, back po tayo sa ating wallet. So yan, tandaan nyo lang guys, ito po ay ang difference lang sa Trust Wallet natin ay separated po yung mga network. So pagka halimbawa gumagamit po kayo ng BIP20 sa iba nyong basket para hindi po kayo malito, ito pong 3 lines sa taas ang i-click nyo. Click nyo lang po yan, then ilipat nyo lang po siya doon sa mga wallet nyo. Nandito po sa baba ng magnifying glass. Ito pong mga icon na to. Kung gusto nyo pong mag-add, i-click nyo lang po itong positive. So, ilipat nyo sa BNB, yan lang po. Pag ilipat nyo sa TRC20, yan lang po. Pag ilipat nyo sa full polygon, yan lang po. Okay? Then, pag lumapas yan, i-click nyo lang po siya. Pag tignan nyo naman po yung, yung secret recovery press nyo, okay? I-click nyo lang po itong Revive token sa taas, okay? Yung pangalan niya, okay, then dito po sa export recovery price, click nyo lang po yan, then i-click nyo po yung mga bilog-bilog na tatlo, then next step, ayan, then ilagay nyo lang po yung password nyo po dito.
Okay, pag nailagay nyo yung password nyo, then confirm, yan, lalabas na po yung secret recovery phrase nyo po. Okay, so ganun lang po. Okay, so sana naintindihan nyo lahat at sana malinaw po ito pong ginawa kong tutorial video nito para sa mga baguhan nating mga kasamahan po dito, no, para makatulong po tayo, no. Okay, sa mga hindi pa masyadong gamay sa mga cryptocurrency. Okay, sana maintindihan nyo po ng maayos at kailangan na aralin nyo po ng konti-konti naman, ano. Mag-aral po kayo sa mga crypto kasi ito na po yung demand, ano, sa mga crypto nagagamitin natin kasi ito po yung baka dumating yung panahon na ito na po yung ating pambayad sa mga transaction natin sa kasi marami na pong gumagamit dito na meron akong alam na nagbabayad na ng crypto sa pamamagitan ng ticket sa mga airplane pagka sila ay nagbabakasyon o pumupunta sila sa mga sa ibang bansa, no. Meron na akong alam na ganun yung nangyayari ngayon. So nasa Bible pa guys na lahat po ng bangko ay pagdating ng panahon ay magsasara lahat po yan, yung mga bangko. Kaya kailangan natin na aralin din po yung mga crypto ngayon kasi ito na po yung demanda, no? So yan. So maraming salamat guys at sana makatulong po sa inyo ito. Okay? So yan lang guys. Maraming salamat and God bless us all.